Bihineko, the elf girl's cat is secretly an S-ranked monster. Like and subscribe, baka naman. Nasaan ako? Ika na nga ng ating bida na nagising na lamang sa isang madilim na lugar, sabay na alala ang pagpatay sa kanya ng isang demon, at mukhang ito raw ang sinasabi nilang reincarnation. Dito na nga siya nagulat nang makita na isa na siyang S-rank behemoth, isang kinakakatakutan at napakalakas na halimaw na kinakailangan pa ng buong army para masugpo. Medyo taliwas nga raw sa dati niyang buhay kung saan isa raw siyang knight, na panangakong poprotektahan ng buong sangkatauhan, at sa dinami-daming araw ng pwedeng reincarnation ay bakit behemoth pa. Ngunit ang mas kinagulat ng ating bida ay nang makita ang kanyang refleksyon, kung saan naaninag ang isang pusa. Samantala, isang mapapayang umaga naman ang pinakita kasabay ang pinagpalang dalaga na ito, na masayang sinumulan ang kanyang umaga at ibinihaji ang tuktok ng bahaghari. Balik naman sa ating bida na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naging anyo, ngunit nagpapasalamat at least daw nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Sa kung saan ay biglang lutang na nga ang isang slime, na siya nang nakatikim ng kanyang kapangyarihan. Dito na nga siya nakaramdam ng gutom kaya walang naging choice kundi kainin ang slime na kanyang napatay. Sa gulat niya ay napakasarap daw nito, at dito napagtanto na kaya niyang kunin ang skill nito gamit ang kanyang skill absorb. Habang ito namang dalaga ay pinakitang rekta pumunta sa isang dungeon at mukhang mag-a-adventure. Abat mukhang nawiwili naman itong ating bida sa mga nakakasagupa niya at basic tinatalo lamang nito, mga samat-saring halimaw na may matataas na rangkang. Mapa Wyvernman, Minotaur, si Boy Bato, maging si Orochimaru, na kanya-kanyang may mga kaakibat na kakaibang skill na naa-absorb ng ating bida, hanggang sa mapadpad na nga itong ating bidang muning sa isang kumikinang na treasure chest, na lubos nitong kinatuwa kaya agad nilapitan at first time niya raw makakita ng ganito. Sa kasamaang palad ay isa lamang pala itong patibong, na siya nang nag-teleport sa kanya sa isang madilim na lugar, kung saan may nakahimlay na dragon. Isang S-rank Earth Dragon na lubos kinagulat ng pusa. Galit na nga ang nasabing halimaw at dinsturbo raw siya ng ating bida sa kanyang pagtulog, at dahil daw dito ay sisiguraduhin niyang pagbabayaran niya ito ng kanyang buhay. Di naman basta nagpatinag ang ating bida at bomb-irary ng kanyang kapangyarihan, ngunit sadyang makunat ang kalaban at may kalakasan, na siya nang tumagos maging sa iron body skill niya. Nang tatapusin na sana nito ang kanyang buhay ay nakarebat na nga ng isang atake ang ating bida, na siyang nagbigay daan sa kanya para makatakas sa galit na dragon. Dahil sa kanyang sugat ay di na nga nagawang makalabas ng ating bida sa dungeon at natamba na sa daan sa sobrang panghihina, dito na nga siya saktong nakita ng dalaga at agad nilapitan. Nagising na nga lang siyang puno na ng bondage sa kanyang katawan, at mukhang niligtas ng dalaga. Papaya Angel, Angel ba ang nasa harap ko? Nasabi na nga lang ng ating bida nang makita ang dalaga, at mukhang inakala raw ng dalaga na isa lamang siyang normal na pusa kaya siya ay iniligtas nito. Todo asikaso na nga ito sa kanya mula noon, at sinisiguradong okay siya, maging ang betlogs niya. Unti-unti na nga siyang nakarecover, at dahil dito ay ipinangakong gagantihan ang kabutihan ng dalaga at poprotektahan ito sa tanan ng kanyang buhay, na itinuring na nga nitong master. Para masigurado ang kaligtasan nito ay sinundan na nga niya ito sa dungeon, at baka ano raw ang mangyari dito kung mag-isa lamang ayayayayayay. Ngunit sa gulat niya ay basic lamang nitong tinalo ang mga goblins na nakaharap nito gamit ang pambihirang bilis ng dalaga. Sa kasamaang palad ay di nito inakalang isa sa mga kalaban ay isang goblin mage, kaya naman to the rescue ang bida nating muning at itinulak papalayo ang dalaga, sabay pinagkakalmot ang goblin at di niya raw pwedeng ipakita ang kanyang kapangyarihan at baka mabuking ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Abat foggy points na nga ang ating munting muning sa kanyang amo, na umuwing todo blush habang nakahiga sa papaya ng dalaga, at napasinaol na nga ang lahat sa Adventurers Guild nang makita ang ating bida sa dibdib ng dalaga. Lady Arya, sarap mo ganda mo, pagbati na nga ng isang lalaking nagngangalang Lord Casman. At napag-isipan na raw ba ni Arya ang pagsali sa kanilang grupo, huwag nga raw mag-alala ang dalaga pagkat aalagaan niya raw ito. Abat di naman nga basta pumayag lamang ang bida nating pusa sa pambabastos ng lalaki kaya binanatan ang mukhang tubol na lalaki, sabay pinagkakalmot sa mukha. Riribat pa nga sana ang lalaki ngunit napatakbo nang biglang pumagitna ang baklang kalbo ayon nagmukhang bobo.
Agad nagpasalamat naman nga si Arya sa pagtulong nito sabay ibinida ang kanyang pusa na siyang tagapagligtas niya raw, na simula raw ngayon ay alaga na niya at pinangalan ng tama. Matapos nito ay ibinigay na nga ni Arya sa kalbo ang mga nakuha niyang tenga ng goblins, sabay kuha ng kanyang reward. Abat maging si Tama ay nambigan din ng reward, at happy-happy na kiniliti-kiliti ng kanyang among dalaga. Nalasing na nga si Arya at kung ano-ano na ang pinagsasasabi na lubos kinagulat ni Tama, hanggang sa dalhin na nga siya nito sa lugar paliguan at sabay na nga raw silang maligo. Bomba papaya, nasabi na nga lang ni Tama at bagamat napipilitan lamang daw siya na sumama ay kailangan bilang dakilang knight ng kanyang amo, hihi. Dito na nga nagkwento si Arya tungkol sa pagligtas sa kanila dati ng kanyang lodi, ang Sword Saint na si Alicia, at kung may chance daw ba na lumakas din siya tulad nito nang makaligtas din ng ibang tao. Ayun nga at lambing na lamang ang ibinigay dito ng ating bida nang di na maging malungkot. Kinabukasan ay balik Adventurers Guild na nga sila Arya, ngunit sa kasamaang palad ay nandito na naman si Casman, na pangisingising sinalubong sila Arya, sabay naglabas ng papel na may kautusan mula sa Baron na ipapatay ang alaga niyang pusa. Lubos nakiusap na nga si Arya na maawa si Lord Casman sa pusa at ipasawalang bahala na lamang ang kautusan. Naku, mahirap yan lalo na at opisyal na utos yan ng Baron, ika na nga ng lalaki sabay pasaring na what if idaan na nga lang daw nila sa isang duelo. Kapag nanalo nga raw si Arya ay wala nang mangyayari sa pusa nito, ngunit kapag natalo naman daw ay sa kanya na ang dalaga at magiging asawa niya. Ngiting durudamanyo na nga ang walang hiya habang lubos na pag-aalala naman ang nadama ng iba sa sitwasyon ni Arya, hanggang sa sumang-ayon na lamang si Arya at no choice sa pangbablackmail ng desperadong supot. Medyo alanganin ang laban dahil D-rank lamang ang ating bidang dalaga habang si rank naman itong si Arya. Kaya naman bilang partida raw kay Arya ay welcome tumulong ang sinuman at lumaban kasama ng dalaga ayon dito sa mayabang na lalaki. Abat tawa-tawa na nga lang si Casman nang makita na ang pusa lamang ang ginustong tumulong sa dalaga, at pipisakin niya lamang daw ito nang walang kahirap-hirap. Sa isip-isip naman ni Tama ay pagbabayaran niya raw ang walang hiyang lalaki. Agad na nga niyang nilusob ang lalaki ngunit namroblema at di niya ito mapapatamba nang hindi siya gumagamit ng skills, ngunit di niya rin naman pwedeng gamitin pagkat mabubuking ang kanyang pagkakakilanlan. Lumusab na nga rin itong si Arya gamit ang kanyang acceleration skill ngunit basic iniwasan lamang ng lalaki sabay sumingit pa ng sipa sa dalaga. Array na nga itong si Arya na lubos pinag-alala ni Tama, habang pang-aasar naman ang banat ni Casman at mukhang ito lang daw ang kayang gawin ng dalaga. Muli pang ang umatake si Arya gamit ang kanyang mga punyal ngunit wa epek sa gago, na siya nang lumusab sa kanya at di raw bagay sa dalaga ang mabibigat nitong espada. Bagkus ay maghawak na lamang daw ito ng kutsilyo sa magiging kusina nila. Wala namang magawa si Tama kundi manood lamang sa Gedli, at kung pwede nga lang raw sana niyang magamit ang skills niya ay kanina pa tapos itong mayabang na lalaki. Abat di na nga naitago ng unggoy ang kama niya kanito nang mapatamba si Arya, at sa wakas daw ay sa kanya na ang dalaga, asawa na niya ito at pagmamayari, habang problemado naman itong si Tama at di alam ang gagawin, kung gagamitin niya ba ang kanyang kapangyarihan o ang manatiling sekreto ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit nang bandang babanatan na ng kalaban ang kanyang pinakamamahal na amo ay mas nang ibabaw na nga ang kagustuhan niyang protektahan ito, sabay ginamit ang kanyang iron body skill na siya nang ang lubos kinagulat ng lahat. Matapos nito ay matinding howling skill naman ang ibinir niya sa lalaki ayon tumilapon sa may puno, sumunod ang naputol na espada, ayon at uli wala sa oras. Samantala, tinanggap na lamang ni Tama na booking na siya ng lahat at isang araw siyang halimaw, isang kinasusok lamang behemoth na walang lugar sa mundo. Napangiti na nga lang ito at least daw na protektahan niya ang kanyang master, na siyang kahulugan ng isang tunay na knight. Ngunit sa gulat niya ay inakala ng lahat na isa lamang daw siyang elemental cat, na siyang lubos kinatuwa ng lahat, sabay hinirang nang ang panalo si Arya. Abat mas may papanalo pa nga ba sa ating bida na sa dibdib na ni Ate Arya mo natutulog, na nababahala na bagamat S-rank behemoth siya ay inakala ng lahat na isa lamang siyang normal na pusa, na ngayon ay naninirahan sa bahay ng isang chicks na dalaga. Pasana all na nga lang lods ng like at subscribe, salamat.